Isang babae ang nawala ng tubig panubigan ngunit mag-isa lamang sa bahay. Sa kabila ng matinding sakit, pilit pa rin niyang inihahanda ang mga gamit upang manganak mag-isa. Habang galit na galit siya sa kanyang asawang walang puso, dumating naman ito, bitbit ang isa pang buntis pauwi sa kanilang bahay. Sa halip na alalahanin ang kanyang sariling asawa na malapit ng manganak, iniutos pa nitong maghanda ng higaan para sa panauhin. Tila halatang mula sa mayamang pamilya ang dinalang buntis, batay sa kanyang pananamit. Makalipas ang ilang sandali, parehong nanganak ang dalawang babae sa isang silid. Nakita ng asawa ni Yoonhee ang kahinaan ng mayamang buntis at tinuruan itong huminga ng maayos sa gitna ng pagdadala. Sa wakas, umalingaw ang iyak ng dalawang sanggol. Ngunit nang pumasok ang lalaki sa silid, natagpuan niyang patay na ang mayamang babae matapos manganak. Noong gabing iyon, aksidente niyang natagpuan ang nasabing buntis na nakahandusay sa niebe, at dahil nakita niyang nawalan na ito ng tubig panubigan, agad niya itong dinala pa uwi upang iligtas. Hindi niya alam kung sino talaga ang babae, kaya't sinabi niya sa asawa na buksan ang bag nito upang malaman ang pagkakakilanlan. Sa loob ng bag, natagpuan nila ang isang sirang relo at isang bungkus ng salapi, mas maraming pera kaysa kailanman nilang nakita. Nang magulat ang lalaki sa pulisya tungkol sa nangyari, hindi pa rin nila natagpuan ang kamag-anak ng babae. Samantala, ang asawa niya ay nagrereklamo dahil wala siyang sapat na gatas para sa dalawang sanggol. Anya, kung padededehin niya ang batang walang kaugnayan sa kanila, paano na ang sariling anak nila? Sa huli, napilitan siyang painumin ng gatas ang sanggol na yon. Tinanong niya ang asawa kung ano ang gagawin kung sakaling hindi na matagpuan ang pamilya ng bata. Nag-alinlangan ang lalaki ngunit kalaunay sinabi na kung walang hahabol sa bata, ituturing niya itong sariling anak. Habang nagbubulay-bulay ang mag-asawa, may isang mayamang lalaki naman na malungkot na nakatitig sa larawan ng kanyang yumaong anak. Dinala ng sekretarya nito ang mga gamit ng namayapang anak at naghatid ng nakakagulat na balita. Ang kanyang anak ay may iniwang supling, ngunit ang bata ay nawawala. Pagkaraan ng ilang taon, ipinakita ang dalawang batang kambal na babae, si Kyung-hee at si Yoonhee. Malinaw ang pagkakaiba ng pagtrato sa kanila. Si Kyung-hee ay laging may bagong damit na binili ng kanilang ina mula sa bayan, samantalang si Yoonhee ay kailangang magtiis sa lumang sirang payong upang makaiwas sa ulan. Alam ni Kyung-hee na nasasaktan si Yoonhee sa hindi patas na pagtrato ng kanilang ina. Kaya nang makita niyang basang-basa ang kapatid, inabot niya rito ang sariling kapote. Masaya si Yoonhee, ngunit pag-uwi nila ay sinermunan sila ng ina. Ipinaliwanag ni Kyung-hee na kusa niyang ibinigay ang kapote, ngunit nagalit pa rin ang ina kay Yoonhee. Sa sobrang sama ng loob, ibinalik ni Yoonhee ang kapote at tumakbo palabas sa malamig na gabi upang mag-igib ng tubig, habang ang kapatid naman ay nag-aaral sa mainit na silid. Habang nag-igib, nasugatan si Yoonhee sa palad, ngunit tiniis niya ang sakit upang maibalik ang tubig sa bahay. Akala niya ay makakapagpahinga na, ngunit inutusan pa rin siya ng ina na dalhin ang pagkain sa ama sa bukid. Naisa nang palitan siya ni Kyung-hee, ngunit hindi pumayag ang kanilang ina dahil malamig daw sa labas. Kahit gusto ni Yoonhee na magpainit sa kumot, hindi siya pinayagan. Hindi niya maintindihan kung bakit iba ang trato sa kanya ng ina, gayong pareho silang anak. Ang hindi alam ni Yoonhee, hindi siya tunay na anak ng babaeng iyon, siya pala ang nawawalang anak ng mayamang pamilya. Mabuti na lang at mahal siya ng ama, na palaging sinasabihan siyang mag-aral ng mabuti upang hindi matulad sa kanya na magsasaka. Nangako si Yoonhee na kapag nagtagumpay siya balang araw, bibigyan niya ng maginhawang buhay ang kanyang ama. Lumipas ang 10 taon. Lumaki si Yoonhee bilang masipag na estudyante sa high school. Tuwing matapos ang klase, tumutulong siya sa bukid at nagpapastol ng baka. Kahit mahirap ang buhay, hindi siya nagrereklamo. Ngunit isang araw, nagkaroon ng trahedya na aksidente ang kanyang ama at dinala sa ospital. Laking alalahanin ng pamilya dahil sa laki ng gastos. Upang makatipid, palihim na ipina-drop out siya ng ina sa paaralan. Nang malaman ito ni Yoonhee, labis siyang nasaktan. Tinanong niya ang ina kung bakit laging si Kyung-hee ang pinapaboran. Sagot ng ina, isa lang sa kanila ang kayang pag-aralin at hindi niya gustong masira ang kinabukasan ng panganay. Pinayuhan niyang tumulong na lang si Yoonhee sa bukid upang maalagaan ang ama at masuportahan ang pag-aaral ng kapatid. Lungkot at sakit ang bumalot sa puso ni Yoonhee habang nililinis niya ang kanyang locker sa paaralan. Sa daan pa uwi, napansin niya ang isang bus papuntang Seoul. Sa bugso ng damdamin, nagpasya siyang tumakas. Ngunit pagdating sa lungsod, ninakaw ang lahat ng ipon niya. Gutom at pagod, naglakad siya sa lansangan at napatitig sa magkasintahang masayang kumakain. Napalunok na lamang siya habang tinitiis ang gutom. Nang marinig niyang nagbibigay ng libreng tsokolate sa mga magdodonate ng dugo, hindi siya nagdalawang isip. Habang naghihintay, napansin niyang may isang binatang nagdonate din ngunit tumangging kunin ang tsokolate. Lumapit si Yoonhee at humiling na ibigay na lang yon sa kanya, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos, nagkita silang muli sa terminal. Hindi pa alam ng lalaki na ang babaeng ito ang magbabago ng kanyang buhay. Habang nasa istasyon, nakita ni Yoonhee ang isang batang pulubi. Sa kabila ng sariling gutom, ibinigay niya rito ang tsokolate at isinukbit pa ang sariling jacket upang hindi ginawin ang bata. Naantig ang puso ng binata sa kabaitan ni Yoonhee, kaya inabot niya rito ang kanyang tiket sa bus. Labis ang pasasalamat ni Yoonhee. Ngunit habang bumibiyahe, isa-isa nang bumababa ang mga pasahero hanggang sa silang dalawa na lang ang natira. Sa gitna ng malamig na niebe, biglang nasira ang bus. Umalis ang driver upang humingi ng tulong, ngunit hindi na ito nakabalik. Nang makita ng lalaki na nanginginig si Yoonhee sa lamig, hinubad niya ang sariling jacket at ibinalot sa kanya. Upang manatiling mainit, nagsimulang mag-push up ang lalaki.
Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagpakilala sila sa isa't isa. Sa gabing iyon ng nagyelong taglamig, tila nag-init ang kanilang mga puso. Nang bumaba na ang temperatura, lumapit si Eunhee at ibinalik ang jacket sa lalaki upang hindi ito ginawin. Sa sandaling iyon, tila pumasok na si Eunhee sa puso ng binata. Magkatabi silang nakatulog sa loob ng bus, at doon nagsimulang tumubo ang pag-ibig sa kanilang dalawa. Pagbalik ni Eunhee sa bahay, sinalubong siya ng galit ng ina. Ngunit imbes na mainis, napangiti siya dahil sa alaala ng binatang iyon. Isang taon ang lumipas. Tumigil na siya sa pag-aaral at tumulong sa bukid, sabay nag-alaga ng bagong silang nakapatid. Sa kabila ng hirap, patuloy siyang sumusulat ng mga liham sa binata. Hindi niya alam na matapos magtapos ng pag-aaral, pinili ng lalaki, si Jae-hoon, na mag-intern sa bayan nila upang muling makita si Eunhee. Ngunit sa kanyang paghahanap, sa halip na si Eunhee, isang taong hindi inaasahan ang kanyang nakilala, si Kyung-hee. Isang araw, bigla na lamang nawalan ng malay si Kyung-hee dahil sa matinding kakulangan ng dugo. Agad na naalala ni Jae-hoon ang mga hakbang ng CPR, mabilis niyang pinisil ang dibdib ng dalaga na nakahandusay sa lupa bago simulan ang paghinga sa bibig. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalala, biglang nagising si Kyung-hee at nagulat, "Ano bang ginagawa mo?" tanong niya sa pagkabigla. Pagkatapos ng insidente, agad dinala ni Jae-hoon si Kyung-hee sa ospital. Sa mga sandaling iyon, hindi pa niya alam na ang babaeng kanyang niligtas ay ang nakatatandang kapatid ng babaeng mahal niya, si Eunhee. Nang mabalitaan ni Eunhee na nawalan ng malay ang kanyang kapatid, dali-dali siyang pumunta sa ospital. Doon, hindi lang niya nakita si Kyung-hee, kundi muling nakaharap din niya ang kanyang nobyo na hindi niya nakita sa loob ng isang taon. Nang marinig ni Eunhee na si Jae-hoon mismo ang nagbigay ng CPR kay Kyung-hee, agad siyang binalot ng selos. Sa kabilang banda, hindi rin alam ni Kyung-hee kung ano ang relasyon ng lalaking iyon kay Eunhee. Sa kanyang puso, unti-unti siyang nahulog sa lalaking nakaligtas sa kanya, isang gwapong lalaki na nagbigay sa kanya ng bagong damdamin. Pagbalik nila sa bahay, magkasamang nahiga ang dalawang magkapatid, ngunit parehong hindi makatulog. Si Kyung-hee, habang nakatitig sa kisam, ay paulit-ulit na naalala ang eksenang iniligtas siya ni Jae-hoon, napapangiti at napupuno ng kakaibang saya. Samantala, si Eunhee naman ay naiisip ang itsura ng kapatid habang ihinahalik ang kanyang nobyo sa gitna ng CPR. Napuno siya ng matinding selos at sakit sa dibdib. Kinabukasan, maingat na pinili ni Kyung-hee ang isang regalo para kay Jae-hoon. Matapos mag-ayos ng maganda, nagtungo siya sa ospital upang personal na ibigay ito. Habang tinitingnan ni Jae-hoon ang regalo ni Kyung-hee, sinabi ng dalaga na umaasa siyang balang araw ay magiging isang mahusay na doktor siya. Nagkaroon sila ng kasunduan, tila may mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Ngunit hindi nila alam, nakita ni Eunhee ang lahat ng iyon. Habang pinagmamasdan ang pagiging magkalapit ng dalawa, hindi na niya nakayanan ang sakit at tahimik na lumayo. Umalis si Eunhee at nagtungo sa lumang bodega upang mapag-isa. Hindi niya inaasahan na naroon din ang kanilang ama, si Hojang, na tahimik na umiinom ng alak. Napansin nito ang lungkot sa mukha ng anak kaya inabot niya ang isang baso ng alak at sinabing, "Inumin mo, anak, kahit isang baso lang." Pagkatapos uminom, tuluyang bumigay ang emosyon ni Eunhee, naluha siya habang nagsasalita. "Pasensya na po, ama. Dapat noon pa ay nakinig ako sa inyo at nagsikap sa pag-aaral. Ngayon, pakiramdam ko wala akong silbi. Sa kahit anong bagay, hindi ko kayang pantayan si ate." Subalit hindi alam ni Eunhee na sa oras ding iyon, si Jae-hoon ay naghahanda ng regalo para sa kanya. Hindi niya kailanman nagustuhan si Kyung-hee, sa katunayan, matyaga niyang hinihintay si Eunhee sa labas ng bahay. Nang makita ni Kyung-hee na matagal nang nakatayo si Jae-hoon roon, agad niyang nilapitan ito. Ngunit nang malaman niya na ang hinihintay nito ay si Eunhee, nagsinungaling siya. Nagpunta siya sa kaarawan ng kaibigan, sabi niya. Kaya't ibinigay ni Jae-hoon kay Kyung-hee ang regalo upang ipasa raw kay Eunhee. Pagkaalis ni Jae-hoon, nakaramdam ng pangungulila at lungkot si Kyung-hee. Nang pumunta siya sa bodega upang hanapin si Eunhee, nadatnan niyang lasing na tulog ang kapatid. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon ng regalo at nakita ang isang sulat mula kay Jae-hoon. Binasa niya ito at sa bawat salita ay lalong umusbong ang selos sa kanyang puso. Ayaw niyang mabasa ni Eunhee ang liham kaya't dali-dali niya itong sinunog. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang gumalaw si Eunhee sa pagtulog dahilan upang magulat si Kyung-hee at mapabitaw ng hindi sinasadya. Mula sa maliit na apoy, mabilis itong kumalat at naging malaking sunog. Habang pinapanood ni Kyung-hee ang apoy na hindi na makontrol, sumigaw siya sa labas ng pintuan ng kamalig. Ngunit hindi sumagot si Eunhee na nasa loob. Narinig ng kanilang ama ang mga sigaw at agad siyang tumakbo papunta roon. Nang malaman niyang nasa loob pa ang anak, binaliwala niya ang mga sigaw ni Kyung-hee na huwag nang pumasok at agad siyang sumugod sa gitna ng apoy. Hindi niya inisip ang panganib, ang tanging nais niya ay mailigtas ang anak. "Huwag kang matakot, isuot mo ito at mabilis kang tumakbo palabas," sabi niya habang isinusuksok sa anak ang isang damit. Nang makalabas si Eunhee mula sa apoy, biglang bumagsak ang buong kamalig. Nasa loob pa ang kanilang ama nang sumabog ito dahil sa tangke ng gas na nadikit sa apoy. Umiiyak si Eunhee at pilit na gustong bumalik, ngunit hindi na niya narinig pa ang tinig ng ama. Pagkatapos ng libing, nalaman ni Kyung-hee na siya ang tunay na sanhi ng trahedya. Samantala, si Eunhee ay nakakita sa inang hindi pa rin kumakain buong araw. Dala ng pag-aalala, inilapit niya ang pagkain sa harap nito. Sa halip na tanggapin ang pagkain na inihain ni Eunhee, ibinuhos ni Kilneo ang matinding galit sa kanya. Galit na galit ang ina habang isinisigaw, na parang sinasaksak ng mga salita si Eunhee, na lumaya siya at umalis sa bahay nila.
Nanginginig at halos maiyak, nagmakaawa si Eunhee na huwag siyang paalisin, ngunit lalo lamang tumindi ang galit ni Kilnyo. Muling sumigaw ang babae, sinisisi siya sa kamatayan ng kanyang asawa at tinawag siyang malas na anak. Sinubukan ni Eunhee na magpaliwanag, ngunit agad siyang inawat ni Kyumhee na nagmamakaawang huwag na silang mag-away. Ipinagtanggol ni Kyumhee ang kapatid, sinasabing isa lamang itong aksidente at hindi kasalanan ni Eunhee. Ngunit hindi pa rin alam ni Eunhee na siya at ang ama ay walang tunay na ugnayan sa dugo. Iyon ang dahilan kung bakit gusto siyang paalisin ng ina. Pagkaraan ng libing, dumating ang mga pinagkakautangan at kinuha lahat ng mahahalagang gamit sa bahay. Upang makatulong, naghanap ng trabaho si Eunhee kahit saan, samantalang si Kyumhee ay pilit iniiwasan ang kahirapan. Nais niyang makatapos ng pag-aaral, ngunit sa tuwing naiisip niya ang bayarin, nagrereklamo siya sa langit, bakit siya isinilang sa isang pamilyang mahirap? Bakit ganito ang kapalaran niya? Ayaw niyang mabuhay bilang isang hamak na magsasaka na minamaliit ng mga tao. Habang sinusundan ni Eunhee ang kapatid, isang marangyang kotse ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Mula rito ay bumaba si Hojang, isang matandang mayamang lalaki na naghahanap sa kanyang nawawalang apo. Nang makita niyang magkaedad ang dalawang dalaga, nagduda siya. Tinawag ni Eunhee ang kanilang ina at ibinigay ng matanda ang kanyang calling card, sabay sabing, nandito ako upang hanapin ang aking apo. Sana maibalik mo siya sa akin. Ngunit mariing itinanggi ni Kilnyo. Walang taong hinahanap niyo rito. Huwag na po kayong mag-abala sa amin. Gayunman, inilabas ni Hojang ang lumang pahayagan mula 20 taon na ang nakararaan, may artikulong tungkol sa pagkawala ng isang babae. Nang makita yon, bigla siyang nataranta. Habang palabas ang matanda, bahagyang lumingon si Eunhee, ngunit si Kyumhee ay magalang na yumuko at bumati. Pagbalik sa kotse, hindi pa rin umalis si Hojang. Ramdam niyang hindi kayang iwan ng babae ang sariling anak. Samantala, hawak-hawak ni Kyumhee ang calling card ng matanda at taimtim na nagdasal na sana siya ang nawawalang apo. Pagod na siya sa hirap at ito na ang tanging paraan upang baguhin ang kapalaran niya. Habang nagdaramdam si Eunhee, naaalala niya ang mga salitang iniwan ng ama, habang si Kilnyo naman ay tila naguguluhan. Ayaw niyang paalisin si Eunhee, ngunit tila yon ang tanging paraan. Lumapit siya kay Eunhee, habang si Kyumhee naman ay lumuluha sa gilid. Eunhee, tumayo ka. Tulungan mo ang ate mong mag-empeke, sabi ng ina na nanginginig ang tinig. Kyumhee, alis ka ngayon. Mamuhay ka ng mabuti. Kalimutan mo na ang lahat ng bagay dito. Habang nag-aayos ng gamit, hindi maitago ni Kyumhee ang tuwa, samantalang si Eunhee ay nakaramdam ng ginhawa dahil alam niyang mananatili siya sa piling ng ina. Inihatid ni Kilnyo si Kyumhee kay Hojang, at nang makita ng matanda ang relo na pagmamay-ari ng kanyang anak noong araw, hindi na siya nagduda sa pagkakakilanlan ni Kyumhee. Tumakbo si Eunhee upang sundan ang papalayong kotse habang pumapatak ang luha. Pagbalik niya sa bahay, yumakap siya sa ina at nagsabing, "Ina, parusahan niyo po ako. Saktan niyo ako, nagkamali ako." Ngunit yakap lang siya ng ina sa katahimikan. Hindi pa rin niya alam na siya ang tunay na anak ng mayamang pamilya at si Kyumhee lamang ang pinalit sa kanya. Paglipas ng panahon, ipinagkasundo si Eunhee sa isang lalaki sa pamamagitan ng blind date, ngunit sa mismong araw ng kasal ay iniwan siya ng lalaki. Wala siyang nagawa kundi palakihin mag-isa ang anak. Upang mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya, dinala niya ang ina at anak sa lungsod ng Seoul. Kahit sugatan, pinilit niyang magtrabaho sa iba't ibang trabaho sa loob ng isang araw. Samantala, mula nang maging bahagi si Kyumhee ng pamilyang mayaman, hindi na siya bumalik upang hanapin si Eunhee. Madalas pa siyang makasama ng dating kasintahan ni Eunhee, isang bagay na hindi niya inasahan. Nang magkasakit si Kilnyo at maipasok sa ospital, nagkita muli sina Eunhee at ang dating kasintahan. Nakita ng lalaki si Eunhee kasama ang anak at nagtanong, "Kasal ka na ba?" Napilitang magsinungaling si Eunhee at sabihing anak iyon ng kaibigan niya. Sa puso niya, umaasa pa rin siyang maibabalik ang nakaraan, ngunit hindi niya alam na si Kyumhee, ang kanyang kapatid, ang kasintahan ngayon ng lalaki. Habang nagde-date sina Kyumhee at Jaehwon, ikinuwento ng lalaki na nakita niya si Eunhee sa ospital. Pagkarinig nito, kunwari nag-alala si Kyumhee, pero sa loob-loob niya, wala siyang pakialam sa dating pamilya. Samantala, hindi mapigilan ni Jaehwon ang awa nang makita ang hirap ni Eunhee, kaya't lihim niyang inorganisa ang isang salo-salo para magtagpo ang dalawang magkapatid. Pagkatapos ng ilang taon na hindi pagkikita, nagyakap ang dalawang babae habang umiiyak. Isinalaysay ni Eunhee ang kalagayan ng kanilang ina. Nang makita niyang umiiyak si Kyumhee, inabot niya ang panyo mula sa bulsa. Ngunit bago pa man, inabot ni Jaehwon ang sarili niyang panyo kay Kyumhee. Doon napagtanto ni Eunhee na ang dating minamahal niya ay kasintahan na ngayon ng kapatid. Matapos ang pagkikita, isinama ni Eunhee si Kyumhee sa ospital upang muling magharap ang ina at ang anak na matagal na niyang itinatago. Ngunit hindi sinabi ni Kilnyo ang totoo. Sa halip, pinigilan niya ang luha at malamig na winika, "Ayokong makita ka muli." Nabigla si Kyumhee sa malamig na pagtanggi ng ina, hindi niya alam na ang dahilan ay upang mapanatili ang kanyang posisyon bilang iapo ng mayamang pamilya. Hindi naintindihan ni Eunhee ang lahat. Makalipas ang ilang araw, nagising siya sa mga bisig ng isang hindi kilalang lalaki. Nagulat siya, tumili, at agad tumalon mula sa kama, ngunit napansin niyang buo pa rin ang kanyang kasuotan. Gayunpaman, galit niyang sinigawan ang lalaki, "Bastos ka. Halang ang kaluluwa mo." Pinaghahampas niya ito habang naguguluhan ng lalaki, hindi alam kung bakit may babaeng nasa silid niya. Dahil dito, tumawag siya ng pulis at nagreklamo ng trespassing.
Nadala si Yoonhee sa presinto, ngunit agad niyang ipinaliwanag ang nangyari, isa lamang siyang tagapunas ng sapatos na nakatulog matapos isauli ang sapatos ng customer. Samantala, lasing noon ang lalaki at hindi niya napansin na may babae sa kwarto niya. Pagkatapos ipaliwanag, pinalaya sila ng pulis at pabirong sinabi, baka nga magkainlaban pa kayo pagkatapos nito. Pareho silang nainis sa isa't isa at umalis, hindi alam na muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Pagbalik sa bahay, inalagaan ni Yoonhee ang anak at ang kambal na kapatid na lalaki. Upang mabayaran ang operasyon ng ina, nag-apply siya sa maraming kumpanya, ngunit dahil wala siyang natapos na kolehiyo, iisa lamang ang tumanggap sa kanya bilang trainee sa loob ng 1 buwan. Sa unang araw ng kanyang trabaho, nag-ayos siya at masayang nagpunta sa opisina, ngunit laking gulat niya nang makita na ang amo pala niya ay si In-woo, ang lalaking nakasagutan niya noon. Dahil nalugi ang kumpanya, napilitan si In-woo na panatilihin siya bilang empleyado. Hindi niya inaasahan na sa unang araw pa lang ni Yoonhee, isasama pa nito ang anak sa opisina. Nang malaman ni In-woo na ang ina ni Yoonhee ay kailangang maospital dahil sa sakit, wala siyang nagawa kundi pumayag na isama ni Yoonhee ang anak nito. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon siya ng unang pagkakataon upang makipaglapit sa bata. Gayunman, nang subukan niyang makipag-usap dito, isang insidente ang nangyari na labis niyang ikinahiya. Habang abala siya sa pakikipag-usap, dumating ang may-ari ng cafe at tinawag siya, kaya't nagmukha siyang alanganin sa sitwasyon. Samantala, hindi pa alam ni Yoonhee na upang mabawasan ang pasaning pinansyal ng pamilya, ang kanyang ina, na bagong opera lamang, ay agad na nagpilit umuwi matapos ma-discharge. Habang nag-aasikaso ng mga papeles, sinabi ng nurse sa doktor ang nakakagulat na balita, sa muling pagsusuri ng tiyan ng ginang, natuklasan nilang may senyales ito ng kanser sa atay. Walang kamalay-malay si Yoonhee at agad siyang nagtungo sa ospital. Doon, ipinaalam ng doktor ang katotohanan, ang kanyang ina ay may kanser sa atay. Ang babaeng naghirap buong buhay ay hindi inakalang ang kapalit ng sakripisyo niya ay karamdaman at paghihirap. Pag-uwi nila, nadatnan ni Yoonhee ang ina niyang naglilinis pa rin ng sapatos para sa mga customer. Hindi na niya napigilan ang emosyon, pinakiusapan niya itong tumigil at ininsist na siya na ang gagawa ng lahat. Ipinilit niya sa ina na magpahinga at dinala ito sa ospital para sa kumpletong pagsusuri. Doon nakumpirmang malala na ang kanser sa atay. Araw-araw ay kailangang manatili ang ina sa ospital. Upang mapasaya ito, nagbibirong sumasayaw si Yoonhee sa loob ng silid. Hindi niya alam, dumaan doon ang dati niyang kasintahan, si Jae-hoon, na napatigil nang makita siya. Ang dating kislap ng pagiging inosente at kabutihan ni Yoonhee ay bumalik sa alaala niya. Nahihiya, agad na lumabas si Yoonhee nang makita ito, ngunit nang palabas siya, tinanong ng ina ang kalagayan ng kanyang sakit. Tumingin si Jae-hoon kay Yoonhee, nakita ang mga mata nitong nagmamakaawa, kaya't pinili niyang hindi sabihin ang totoo sa ginang. Habang nag-uusap sila sa pasilyo, dumating si Kyung-hee, ang kasalukuyan niyang kasintahan. Nakita niya ang dalawa at napuno ng selos ang kanyang puso, ngunit pinigilan niyang magpakita ng emosyon at dumiretso sa silid upang dalawin ang ina. Dahil sa pagpapalit ng kapalaran, pinilit ng ina na huwag ipakita ang labis na pagmamahal sa tunay niyang anak na si Yoonhee. Nagpanggap siyang malamig at walang pakialam. Ngunit pag-alis ni Kyung-hee sa ospital, agad niyang ipinakiusap kay Yoonhee na ibigay ang isang kahong kimchi na siya mismo ang gumawa para kay Kyung-hee. Dinala ni Yoonhee ang kimchi at nakita sina Kyung-hee at Jae-hoon, masayang magkahawak kamay habang umaalis. Napangiti siyang mapait at unti-unting binitiwan sa puso ang dating pag-ibig. Pagbalik sa bahay, binuksan ni Kyung-hee ang kahong kimchi. Habang tinitingnan ito, bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong namuhay siya sa probinsya. Tinanong niya ang lolo kung sino ba talaga ang kanyang mga tunay na magulang. Ibinigay ng matanda ang mga naiwanang gamit ng anak nitong namatay. Nang makita ni Kyung-hee ang kwintas ng kanyang ama, nagsimulang magduda sa kanyang pagkatao. Nagulat siya nang malaman na iba ang grupo ng kanyang dugo at ipinagtapat ito kay Jae-hoon. Ipinaliwanag ni Jae-hoon na marahil ay nagkamali lamang ang tala sa ospital, kaya't bahagyang napayapa ang loob ng dalaga. Samantala, upang mailigtas ang kumpanyang nalulugi, nagdala si Yoonhee ng kahong punang kakanin sa opisina ni Kyung-hee. Hindi niya sinasadyang mabangga si Jae-suk at ang pinsan nilang si Yoon-soo. Hindi niya alam na si Jae-suk ay ang direktor ng kumpanya at higit pa, siya rin pala ang tiyahin ni Yoonhee. Dahil sa simpleng pananamit ni Yoonhee, inutusan ni Jae-suk ang mga gwardiya na palabasin siya. Upang hindi mapalayas, ipinagmalaki niya na ang kapatid niya ay apo ng may-ari ng kumpanya. Nabigla ang lahat, ngunit hindi niya alam na si Kyung-hee ay matagal nang tinik sa paningin ng tiyahin. Tinawag ni Jae-suk si Kyung-hee sa opisina at malamig na sinabi na sapat na ang isang langaw sa bahay at hindi niya dapat dalhin ang iba pa. Nagulat si Yoonhee at nagtangkang ipagtanggol ang sarili, ngunit hinila siya ni Kyung-hee palabas. Nang malaman ni Kyung-hee na kaya naroon si Yoonhee ay upang mag-alok ng produkto, sinabi niyang wala siyang kapangyarihan sa mga desisyon ng kumpanya. Alam ni Yoonhee na hindi siya tutulungan ni Jae-suk, kaya't nagmakaawa na lamang siya kay Kyung-hee na tulungan siyang makaharap ang pinuno ng kumpanya, si Ho-jang, ang lolo ni Kyung-hee. Hindi akalain ni Ho-jang na ang babaeng nasa harap niya, si Yoonhee, ang tunay niyang apo. Ipinakita ni Yoonhee ang mga produkto at nagmakaawang tanggapin ang order upang hindi tuluyang magsara ang kumpanya nila. Ngunit tinanggihan siya ng matanda. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Matatag niyang sinabi na si Ho-jang ang magiging una niyang customer. Kinabukasan, muling bumalik siya at patuloy na nangumbinsi. Upang makalikom ng pondo at mailigtas ang kumpanya, nagdala si Yoonhee ng anak at nagbenta ng kakanin sa bawat bahay. Paulit-ulit siyang tinanggihan kaya't ipinamigay na lamang niya ito upang matikman ng mga tindahan at magbayad kung magugustuhan nila.
Sa kasamaang palad, itinapon ng isang may-ari ng tindahan ang kakanin sa labas at labis siyang nasaktan at napahiya. Samantala, sa ospital, habang nag-uusap ang dalawang kaibigan tungkol sa kalagayan ng ina, aksidenteng narinig ito ng ginang sa banyo. Doon niya nalaman na may cancer siya. Pag-uwi ni Yoonhee, inabutan niyang nakatulog ang ina sa tabi ng kama. Napuno ng pagsisisi ang ginang dahil sa pagtrato niya noon sa anak. Upang makapag-ipon para sa operasyon, ibinenta ni Yoonhee ang nag-iisang bahay ng pamilya. Wala na silang matirhan, kaya dinala niya ang lahat ng gamit sa construction site kung saan siya nagtatrabaho. Kasama niyang tumira roon ang kambal niyang kapatid at ang sanggol. Binalaan niya ang mga bata na huwag maingay upang hindi sila madiskubre ng kanilang amo. Ngunit nang dumating si In-woo, agad niyang napansin ang presensya nila. Pinilit ni Yoonhee na ipaliwanag at nagmakaawa. Lumapit pa ang kambal at yumakap sa kanyang mga binti. Nang tila papayag na si In-woo, biglang napahiya siya sa sitwasyon, kaya't itinapon niya palabas ang mga gamit ni Yoonhee at pinalayas ang kambal. Walang nagawa si Yoonhee kundi ipasok ang mga bata sa bodega at magtrabaho muli. Habang lumalalim ang gabi, bumuhos ang ulan. Nag-aalala si Yoonhee sa kambal na marahil ay gutom at nilalamig, kaya't iniwan niya sandali ang anak, tinakpan ito ng kumot at nagmadaling bumalik sa site. Pagdating niya roon, nakita niyang nasa labas na ang kanilang mga gamit. Napuno siya ng dalamhati. Tumakbo siya papasok, hinahanap ang mga kapatid ngunit wala sa loob. Umiiyak siyang pumasok sa opisina ni In-woo, ngunit pinagalitan siya nito dahil nabasa raw niya ang sahig. Hindi na niya napigilan ang emosyon at sumabog sa galit, sinabing malamig ang puso ng lalaki kaya siya iniwan ng mga magulang niya. Ngunit bigla niyang nakita ang kambal na mahimbing na natutulog sa kama. Napatahimik siya at mahina ang loob na humingi ng tawad kay In-woo. Bagamat mainday ang gabi dahil sa mga bata, hindi na niya pinaalis si Yoonhee. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Yoonhee sa trabaho. Isang linggo ang lumipas at nakakuha na rin siya ng unang order, isang kahon lamang ng noodles. Kahit pa malulugi sila, nagpasya siyang tanggapin ito dahil nakasalalay dito ang dangal ng kumpanya. Para kay Yoonhee, ang tiwala ng mga tao ang unang hakbang sa muling pagbangon. Habang itinuturo sa kanya ng tagapamahala kung paano gumawa ng produkto, hindi napigilan ni In-woo ang mapatitig sa kanya, sa babaeng, sa kabila ng lahat ng hirap, ay patuloy pa ring lumalaban. Habang abala si In-woo sa mga gawain sa labas, hindi niya namamalayan na ang mabait at masipag na si Yoonhee ay unti-unting pumapasok sa kanyang puso. Ang babaeng ito ang magbabago ng kanyang buhay. Samantala, si Kilnyo, ang ina na matagal nang nagsisisi, ay laging humihingi ng tawad sa anak na buong puso niyang inalagaan. Si Yoonhee, sa kabila ng pagod, ay araw-araw nagtatrabaho ng walang pahinga upang kumita ng pera at sabay na magpunta sa kumpanya para i-promote ang kanilang produkto. Hindi rin alam ni Hojang, ang chairman ng kumpanya, na si Yoonhee ang tunay niyang apo. Isang araw, nagpasya si Hojang na bigyan si Yoonhee ng pagkakataong magtrabaho sa loob ng isang buwan. Kung sa loob ng isang buwan mapapaiyak niya ang chairman, bibilhin nito ang 20,000 kahon ng kakanin. Nabigla si Yoonhee sa kakaibang kondisyon at hindi maintindihan kung bakit ganoon ang hinihingi ng chairman. Buong gabi siyang nag-isip at kahit sa banyo ay paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang sinabi ng chairman. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa kumpanya at agad naghintay sa labas upang pagbuksan ng pinto ang chairman. Ngunit nang makita siya nito, nagmamadaling umalis si Hojang. Dahil dito, lumapit si Yoonhee kay Kyung-hee upang humingi ng payo. Gusto niyang malaman kung ano ang mga gawain at hilig ng chairman sa araw-araw. Sa hindi inaasahan, nakita sila ng isang mayamang ginang na kilala sa pagiging mayabang. Karaniwan ay mataas ang tingin ng ginang sa sarili, ngunit ngayong araw ay nakatagpo siya ng kalaban. Ipinaliwanag ni Yoonhee na si Kyung-hee ay apo ng chairman, at bilang isang nakatatanda, dapat ay magpakita rin ng kaunting respeto ang ginang. Hindi ito nakasagot at nang sumabat ang anak ng ginang upang ipagtanggol ang ina, mabilis na binalikan ni Yoonhee ng matalim ngunit matalinong tugon. Sa pamamagitan ng kanyang salita, pinayuhan niya ang babae na mas mabuting gamitin ang pera sa pagpaparetoke, at sa sandaling iyon ay muling nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. Pagkatapos noon, pumasok si Yoonhee sa opisina ng chairman upang imbitahan itong kumain ng tanghalian, ngunit tinanggihan siya ni Hojang. Akala niya ay susuko na si Yoonhee, ngunit laking gulat niya nang bigla siya nitong hilahin palabas. Hindi niya inaasahan na sa halip na sa isang mamahaling restaurant, dinala siya ni Yoonhee sa isang pampublikong paliguan. Nalaman ni Yoonhee mula kay Kyung-hee na may arthritis ang chairman, kaya gusto niyang tulungan itong makapag-steam bath. Napangiti si Hojang at ipinaliwanag na ang layunin niya ay paiyakin siya, hindi pawisan. Naiintindihan ito ni Yoonhee at buong puso siyang nakipagtulungan. Sinabi ni Yoonhee na buong gabi siyang nag-isip kung paano niya mapapaiyak ang chairman, ngunit wala siyang maisip na paraan. Kaya napagdesisyonan niyang ituring ito na parang tunay na lolo. Kung iisipin niya itong parang sariling lolo, mas madali niyang magagawa ang mga bagay na magpapasaya at magpapaiyak sa kanya. Sa loob ng isang buwan, sinikap niyang iparamdam kay Hojang ang tunay na malasakit at pag-aalaga. Habang abala si Yoonhee sa trabaho, dumating si Kyung-hee sa kumpanya. Sa pagbabasa ng kanyang medical report, natuklasan niya na ang kanyang blood type ay O at nagsimulang magduda kung nagkapalit ba sila ng kapatid. Hindi niya mapigilang isipin na baka si Yoonhee ang tunay na apo ng pamilya. Sa labis na pagkalito, agad siyang nagtungo sa ospital. Samantala, upang hindi mabunyag ang katotohanan, sinubukang iwasan ng ina si Kyung-hee. Ngunit nang marinig ni Kyung-hee ang mga pahayag ng ina, nagtanong siya at ipinakita ang isang lumang litrato, nagtatanong kung ito ba ang tunay niyang ina. Kahit na hindi sumagot si Kilnyo, nakita ni Kyung-hee sa ekspresyon ng ina ang totoo.
Alam na niya ang lahat, ngunit pinili niyang itago ang lihim at magpatuloy sa pagpapanggap bilang tunay na apo ng mayamang pamilya. Sa kabilang banda, matapos ang isang araw na puno ng trabaho, nagtungo si Eun-hee sa ospital. Mabigat pa rin ang loob niya dahil sa kakulangan ng pera para sa operasyon ng ina. Alam ito ni Jae-hoon, ang dati niyang kasintahan. Tahimik niyang inilabas ang isang tseke at iniabot kay Eun-hee, sapat upang matustusan ang kulang sa operasyon. Napaiyak si Eun-hee sa kabaitan ni Jae-hoon. Hindi niya alam kung paano ipapakita ang pasasalamat, ngunit higit sa lahat, natatakot siyang mawala ang nag-iisang taong malapit sa kanya. Hinawakan siya ni Jae-hoon at pinayapa. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Kyung-hee at nakita silang magkasama. Agad na lumapit si Eun-hee upang ipaliwanag at sinabing walang espesyal sa pagitan nila, ngunit bigla siyang sinampal ni Kyung-hee, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa galit at takot na mabunyag ang katotohanan. Pagbalik sa kumpanya, naalala ni Kyung-hee ang mga sinabi ni Eun-hee na ituturing niyang parang tunay na lolo si Ho-jang. Nabalot siya ng takot, baka maagawan siya ng lugar sa puso ng matanda. Kaya pumunta siya sa opisina ni Ho-jang at nagsinungaling na ayaw ng ina nilang ampun na si Eun-hee ay umasa sa pamilya. Dahil akala ni Ho-jang ay ito ay kagustuhan ng kanilang ina, pumayag siya. Naging kampante si Kyung-hee, ngunit sa ospital, sinubukan ni Eun-hee na magpatest para malaman kung maaari niyang ipahiram ang kanyang atay sa ina. Laking gulat niya nang malaman na hindi sila magkapareho ng blood type. Sa sobrang desperasyon, naisip ni Jae-hoon si Kyung-hee na may blood type O. Agad siyang lumapit sa kapatid at ipinaliwanag ang pangangailangan ng operasyon ni Kilneo. Nang marinig ito, nanlumo si Kyung-hee, ngunit mariin niyang tinanggihan. Hindi siya maaaring sumailalim sa operasyon dahil siya ay anak ng isang pamilyang mayaman at walang kaugnayan sa ina. Galit at takot ang bumalot sa kanya nang makita ang ina sa ospital. Napansin ni Kilneo ang pagkamuhi ng anak at alam niyang natuklasan na nito ang lahat. Sinisi ni Kyung-hee ang ina sa pagpapalit ng kanilang kapalaran. Tinatanong niya kung bakit siya pinapalit sa kapatid at bakit ibinigay ang buhay na dapat ay kanya. Ipinaliwanag ni Kilneo na ginawa niya yon upang bigyan si Kyung-hee ng magandang kinabukasan, ngunit labis siyang nagsisisi. Umiiyak siya at sinabi na si Eun-hee ang tunay niyang anak at siya ang nagbigay ng dahilan upang mabuhay muli, ngunit malamig ang sagot ni Kyung-hee na ang sakit ng ina ay parusa ng langit at lahat ay kasalanan nito. Iniwan niya ang ina na umiiyak sa ospital. Paglabas niya, nakasalubong niya si Jae-hoon. Akala nito ay umiiyak siya dahil sa kalagayan ng ina at sinabing dapat maghanda siya sa operasyon ng transplant. Biglang umalis si Kyung-hee habang sa ospital, nawalan ng malay si Kilneo dahil sa labis na sama ng loob. Muling nagmadaling tumakbo si Eun-hee sa ospital at naupo sa tabi ng kama ng ina. Tahimik siyang umiyak at sinisisi ang sarili. Samantala, si Kyung-hee, sa halip na mag-alala, umasa na sana'y hindi na muling magising ang ina upang mabaon ng tuluyan ng lihim. Sa kanyang isip, hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan, mananatili siyang bahagi ng pamilyang mayaman. Pagbalik niya sa bahay, biglang dumating si Ho-jang at kinausap siya. Sinabi ng matanda na matagal niyang pinag-isipan ang lahat. Naniniwala siya na hindi kailanman agawin ni Eun-hee ang lugar ni Kyung-hee. Ipinagtapat din niya na noong nabubuhay pa ang lolo ni Eun-hee, matalik silang magkaibigan. Sa kanyang palagay, si In-woo, ang binatang mula sa mahirap na pamilya, ay may mabuting puso. Wala siyang nakuhang pagmamahal mula sa mga magulang, ngunit ngayon ay nagtatrabaho siya kasama ang mabait na si Eun-hee. Umaasa si Ho-jang na magsanib puwersa sila upang mailigtas ang kumpanya ng pagkain. Ngunit hindi pa alam ni Ho-jang na ang kumpanya ay parang naging bahay ampunan na ngayon dahil si In-woo ay hindi lamang nagtatrabaho roon kundi pati na rin nag-aalaga sa anak ni Eun-hee at sa kambal nitong kapatid. Pumunta si In-woo sa ospital upang dalawin si Kilneo kasama ang mga bata. Samantala, nakita ni Jae-hoon si Eun-hee na tahimik na umiiyak sa harap ng ICU. Dahan-dahan siyang lumapit at iniabot ang panyo sa kanya. Ngunit hindi niya alam na naroon din si In-woo at sa di kalayuan, dumating din ang pinsan ni Kyung-hee upang bisitahin ang ina ni Eun-hee. Lumabas na ang katotohanan, ang babaeng ito ay matagal nang sumusubaybay kay Eun-hee. Bagaman hindi gusto ni Eun-hee ang babae, natuwa siya nang makita itong dumalaw sa kanyang ina at magalang siyang sinalubong. Hiniling pa niya sa babae na kapag uwi, ipaalam kay Kyung-hee na nagising na ang kanilang ina at kailangan itong dalhin sa ospital para sa agarang pagsusuri at pagpapalagay sa operasyon ng atay. Pagbalik sa bahay, sinabi ng babae ang pangyayaring iyon kay Kyung-hee. Nakaramdam ng takot si Kyung-hee at agad na nagtungo sa ospital upang hindi mabunyag ng mayamang lolo ang mga nangyari. Si Kyung-hee ay nag-isip ng iba't ibang paraan upang mapaalis si Eun-hee sa kumpanya, ngunit hindi inaasahang narinig ni Jae-hoon ang plano. Hindi niya akalain na maging malupit ang kanyang kasintahan upang mapanatili ang pagkakakilanlan ni Kyung-hee bilang peking mayamang apo, kahit na sinasadya nitong tuluyang ilagay sa panganib ang buhay ng kapatid na si Eun-hee. Sa kabila nito, sinikap ni Kyung-hee na magpanggap na mahina at karapat-dapat sa simpatsya ni Jae-hoon. Ngunit alam na ni Jae-hoon ang buong katotohanan, hinihintay lamang niyang aminin ni Kyung-hee ang kanyang mga ginawa. Kaya naman tinulungan niya ang kasintahan na itago ang lihim, kahit na sa huli ay nabigo siya sa kanyang inaasahan. Pinayuhan niya si Kyung-hee na gumawa ng paraan upang maitama ang kanyang pagkakamali at ipinangako niyang balang araw, kapag naipamana na ang kanyang kayamanan, bubuksan niya ang isang pribadong ospital para sa kanya. Sa wakas, nakita ni Jae-hoon ang tunay na mukha ng kanyang kasintahan at pinayuhan siyang magbalik loob. Pinili niyang pansamantalang itago ang lihim at kung hindi magbabago si Kyung-hee, isisiwalat niya ito sa chairman. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, nagdesisyon si In-woo na kausapin ang chairman.
Ipinahayag niya na hindi niya isasantabi o papabayaan ang kanyang mga empleyado para sa pansariling kapakinabangan at lalo na hindi niya ipapaalis si Yoon-hee. Sa puntong iyon, nalaman ng chairman na lahat ng nangyari ay manifestasyon ng mga plano ni Kyung-hee. Nang bumalik sa kumpanya, nakita ni Yoon-hee ang umiiyak na In-woo at ipinangako niya na hindi niya ito pababayaan. Pag-uwi sa bahay, nagalit ang chairman sa kanyang manugang at inutusan itong ibalik ang lahat ng karapatan sa produksyon kay In-woo nang walang kondisyon. Habang naroon si Kyung-hee, narinig niya ang lahat ng usapan, ngunit hindi niya alam kung anong relasyon ni In-woo sa chairman. Nang dalhin niya ang tsaa sa silid, hindi sinasadya niyang marinig ang pag-uusap ng chairman sa abogado. Pinayuhan ng abogado na dapat gumawa ng testamento upang maiwasan ang alitan sa ari-arian, ngunit sinabi ng chairman na nais niyang iwan ang bahagi ng ari-arian sa lipunan at ang natitirang kumpanya sa taong may kakayahan. Nakita niya na natagpuan na niya ang karapat-dapat na tagapagmana, isang batang lalaki na nagngangalang Seo In-woo, apo ng matalik niyang kaibigan na tumulong sa kanya noong mahirap siya. Siya ang tao na iaasikaso at palalakihin upang maging lehitimong tagapagmana. Sa ngayon, tanging si Kyung-hee at ang abogado lamang ang nakakaalam ng planong ito, kaya plano niyang maging malapit kay In-woo, ngunit hindi alam ni Kyung-hee na lumalalim na ang relasyon ni In-woo at Yoon-hee. Si In-woo, na hindi alam na siya ang piniling tagapagmana ng chairman, ay nahulog sa damdamin kay Yoon-hee. Nang malaman ni Kyung-hee na si In-woo ang napiling tagapagmana, sinimulan niya ang plano upang lapitan ito at maakit ang kanyang simpatsya. Nagpanggap siyang mabait at bumili ng mga damit para kay Yoon-hee at ipinakiusap kay In-woo na dalhin ito sa kapatid. Bagaman hindi sila magkakapatid sa dugo, ipinakita niya ang kanyang malasakit na pakiramdam niya ay utang na loob sa kanyang kapatid para sa lahat ng nagawa nito. Sa pag-uwi, tinanong ni Kyung-hee si In-woo tungkol sa kanyang damdamin at inamin ni In-woo na meron na siyang nagugustuhan, ngunit hindi niya pa alam kung may meron din itong nararamdaman para sa kanya. Dito bahagyang natuwa si Kyung-hee, akala niya siya ang gusto nito, hindi niya alam na ang tinutukoy ni In-woo ay si Yoon-hee. Nang bumalik sa kumpanya, natuwa si Yoon-hee sa mga damit at alahas na ipinadala ng kapatid at ginamit ni In-woo ang pagkakataon upang ipasubok sa kanya ang mga damit. Nang makita si In-woo kay Yoon-hee sa bago nitong kasuotan, natigilan siya. Hindi naglaon, lumago ang negosyo ni In-woo at naging mas matatag ang kanilang relasyon. Dalawang bata ang dinala nila sa ospital upang bisitahin si Kil-nyo at karamihan ay inakala silang isang pamilya. Nang pumunta si Yoon-hee sa silid ng ospital, natagpuan niyang tulog na si Kil-nyo. Sinabi ng kaibigan ni Yoon-hee na kahit ampon siya, dapat ipagpasalamat ang lahat ng 20 taon ng pag-aruga. Dahil dito, tumawag si Yoon-hee kay Kyung-hee para tulungan sila sa ospital, ngunit hindi ito pumayag dahil sa natatakot ito na mabunyag ang kanyang peking pagkakakilanlan. Nang paalis na si Kyung-hee, nakita niya si Jae-hoon na malamig na nagpahayag na hindi siya magbibigay ng bahagi ng atay ng kanyang ina at sabay na nagpa siya ng tuluyan na makipaghiwalay. Matatag niyang sinabi na hindi siya magsisisi sa kanyang desisyon sapagkat ayaw niyang bumalik sa kahirapang dati niyang buhay. Hiniling pa niya kay Jae-hoon na panatilihing lihim ang lahat dahil limitado na ang oras ni Kil-nyo. Sa panahong iyon, nais ni Yoon-hee na gawin ang lahat upang mailigtas ang ina, ngunit tila nagbiro ang tadhana. Naramdaman ni In-woo ang kalungkutan ni Yoon-hee at iniyak siya sa kanyang dibdib, ngunit nakita ni Kyung-hee ang pangyayari. Naalala nito ang sinabi ni In-woo sa kanya sa sasakyan at hinala na si Yoon-hee ang tunay na gusto niya. Sa nalalapit na araw ng kaarawan ni Kil-nyo, pinilit ni Yoon-hee na bigyan siya ng pagkakataon na mas makita ang mundo sa labas. Nagbigay si Kyung-hee ng sorpresa sa kanyang ina, kahit hindi sila magkaugnay sa dugo, at tumahimik si Kil-nyo sa tuwing tumanggap ng regalo, sinasabi ang kanyang mga huling paumanhin. Samantala, si Kyung-hee, na balak na maging tagapagmana ng kumpanya, nagpatuloy sa kanyang pagsunod kay In-woo. Hindi niya alam na siya mismo ay pinili na ng chairman upang pamahalaan ang kumpanya sa hinaharap. Nang uminom ng ilang baso ng alak, sinimulan ni Kyung-hee ang kanyang pagtatapat kay In-woo, sinabi na hindi niya nais na manatili bilang kaibigan lamang. Ipinahayag niya na nahulog na siya sa kanya, kahit na alam niyang may gusto na ito sa iba, at hindi niya kayang kontrolin ang kanyang damdamin. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, humiga siya sa balikat ni In-woo, ngunit wala itong anumang reaksyon. Pagkatapos, isinakay ni In-woo si Kyung-hee sa kotse. Kahit walang malinaw na pag-unlad, dahil sa kanyang layunin, nagpa siya si Kyung-hee na magpatuloy hanggang dulo. Habang kinabit ni In-woo ang kanyang seatbelt, sinamantala ni Kyung-hee ang pagkakataon at mahigpit niya itong niyakap. Nakita niyang lasing si Kyung-hee, kaya walang pakundangan si In-woo. Pinababa niya ito sa sasakyan, at muling pinatunayan na si Yoon-hee ang gusto niya. Umaasa siyang balang araw ay magkalayo sila ni Kyung-hee. Nang marinig ito, wala nang nagawa si Kyung-hee kundi bumaba. Mula noon, nagsimula ng hangarin ni In-woo si Yoon-hee. Bilang isang binatang 30 taong gulang, bumili siya ng aklat tungkol sa panliligaw. Sino ang mag-akala, sinunod pa niya ito. Ngunit tinawag siyang bastos ni Yoon-hee at sinabing kinikilabutan siya sa mga ginawa nito. Hindi sumuko si In-woo. Patuloy siyang tumugtog ng mga romantikong kanta sa piano. Nang makita ito ni Yoon-hee, kinuha niya ang gitara at sinuri. Sinamantala ni In-woo ang pagkakataon at tinuruan siya ng ilang nota habang malamig ang kapaligiran. Doon lang naunawaan ni Yoon-hee ang katotohanan, noong mga panahong nalilito siya't umalis, hinawakan pala ni In-woo ang kanyang kamay. Hindi ko mapigilan, wika ni In-woo, hinabol kita pero tumakas ka. Pagkatapos ay hiniling niyang tumingin si Yoon-hee sa kanyang mga mata at doon inamin ang pag-ibig sa kanya. Nang halos maglapat ang kanilang mga labi, bigla silang nakarinig ng pagsusuka. Nang tingnan ni Yoon-hee, nakita niya ang dati niyang nobyo, lasing na lasing.
Matapos ihatid ni Yoonhee ang dating nobyo sa kanyang kwarto, ito ay humingi ng tawad sa kanya habang lasing, ngunit hindi niya sinabi ang malaking sikreto. Nag-alala si In-woo na baka muling magkabalikan sila, kaya hinila niya si Yoonhee palayo. Sa kwarto ni In-woo, napansin ni Yoonhee ang librong tungkol sa pambobola na nakatago sa ilalim ng unan. Doon niya nalaman na doon pala galing ang mga kilos ni In-woo kanina. Hindi pa rin alam ni Yoonhee na balak palang aminin ng kapatid niyang si Kyung-hee ang damdamin niya kay In-woo. Hindi rin alam ni Kyung-hee na si In-woo pala ang matagal nang nawawalang pamangkin ni Ho-jang. Pagkapasok niya pa lang, sinampal siya nito at binalaan si Yoonhee na mag-ingat dahil alam niyang marunong itong mangakit ng lalaki. Pinaalalahanan pa niya si Yoonhee na lumayo. Biglang hinila ng babae ang buhok ni Yoonhee at itinulak siya. Dahil hindi lumaban si Yoonhee, lalo pang nagalit ang ina at itinulak siyang muli. Bumalik si In-woo upang tulungan siya. Nakita niyang sugatan si Yoonhee, kaya galit niyang inamin sa lahat na mahal niya ito. Dahil dito, pinaalis sa kumpanya ang mag-ina. Pag-alis nila, inasikaso ni In-woo ang mga sugat ni Yoonhee. Sa kabaitan at pag-aalaga ng binata, hindi na itinago ni Yoonhee ang kanyang nararamdaman. Nang malaman ni Kyung-hee na si In-woo ay may gusto kay Yoonhee, agad siyang nagtungo sa opisina ng ginang upang ilantad ang relasyon ng dalawa. Kinausap din niya ang lolo at nagsalita ng masama tungkol kay Yoonhee. Hindi madali para kay Kyung-hee na makamit ang katayuan sa pamilya. Buo ang loob ni Kyung-hee na hindi niya ibibigay ang posisyon sa kapatid. Pagbalik ng ginang sa kumpanya, galit at desidido siyang putulin ang ugnayan sa kumpanya ni In-woo. Narinig ito ni Kyung-hee at agad siyang nagpaalala na hindi magiging madali ito. Kailangan nilang kumbinsihin ang kanilang lolo at magbigay ng matinding dagok sa produkto ng kumpanya ni In-woo. Ipinagkatiwala ng ginang ang plano kay Kyung-hee. Agad itong pumunta kay In-woo upang makuha ang simpatya, kunwaring sinasabi na balak ng ginang na kanselahin ang kontrata, ngunit dahil sa kanya, nadagdagan pa raw ang order ng produkto ng kumpanya ni In-woo. Nang pumasok si Yoonhee sa silid, nakita siya ni Kyung-hee at agad na nagtanong tungkol sa mag-ina. Kunwari, ginagawa niya ito para kay In-woo. Ipinakita pa ni Kyung-hee na may kabutihang loob siya nang magparkila ng bagong bahay para kay Yoonhee. Nang makita ni Yoonhee ang maganda at maluwang na apartment, labis siyang nagpasalamat sa kapatid na hindi niya kadugo, hindi alam na ginagawa iyon ni Kyung-hee upang agawin ang kanyang umuusbong na pag-ibig. Nalungkot si In-woo dahil alis na si Yoonhee, ngunit labis niyang ikinatuwa ng manatili ito para sa kanya. Mahigpit silang nagyakap. Kinabukasan, nagtungo sila sa ospital. Lumuhod si In-woo sa harap ng ina ni Yoonhee at inihayag ang kanilang relasyon. Tinuring ni Ginang Kilneo si Yoonhee bilang tunay na anak, ngunit nag-alala siya nang malaman na may anak na pala ito. Sa totoo lang, mas gusto pa niya ang bata kaysa kay Yoonhee. Nang marinig ito ni In-woo, gumaan ang loob ng kanyang ina at nakaramdam siya ng awa kay Yoonhee at sa anak na nagmamahal dito. Ngunit hindi nagtagal, nasira ang mga produkto sa bodega. Kinabukasan, tinawagan ni Kyung-hee ang pulis. Pagdating nina In-woo at Yoonhee, nakita nilang kinukumpiska ng mga otoridad ang lahat ng produkto. Natagpuan ng pulisya ang isang overdue na kargamento sa bodega ng kumpanya ni In-woo. Kakaiba dahil ang mga produktong iyon ay kakagawa pa lamang. Hindi alam ni Yoonhee na si Kyung-hee mismo ang nag-utos ng pagproseso ng mga ito. Kalmado pa rin si Kyung-hee, parang walang nangyari, at patuloy na nagpapanggap upang makuha ang pabor ng mayamang negosyante. Hindi nagtagal, nalaman niyang inaresto ng pulisya si In-woo. Labis siyang nadismaya ngunit nagpanggap na nag-aalala. Tumayo siya upang tulungan si In-woo na magpaliwanag, sinabing baka dahil sa naipong utang kaya niya nagawa iyon. Ikinuwento pa niya na natagpuan niya ang overdue na kargamento sa bodega ng kumpanya, ngunit hindi niya ito inireport dahil kapag nalaman ng pulisya, maaari siyang makulong ng 3 hanggang 5 taon. Nalugod ang matanda sa ginawa ng kanyang apo. Pagkatapos, nagtungo si Kyung-hee sa ginang at ibinalita na kinuha ng pulisya si In-woo. Pinuri siya ng ginang na parang nagtatago ng kamay matapos maghagis ng bato. Sa harap ng lolo, si In-woo ay nag-iisang lalaki na ngayon nasa kulungan. Plano na ni Kyung-hee ang lahat. Lihim niyang sinabi sa abogado na handa siyang idemanda ang kumpanya ni In-woo at pilitin itong magbayad ng malaking halaga sa Hanjiang Group. Kunwaring mabait, tumakbo siya kay Yoonhee upang magpanggap na tutulong. Sinabi niyang kinansela ng kumpanya ni In-woo ang lahat ng order, at kahit nagmakaawa si Kyung-hee, hindi siya nagtagumpay. Umiiyak si Yoonhee at humingi ng tulong sa ate niya, hindi alam na ito pala ang may pakana ng lahat. Hindi sapat para kay Yoonhee ang kanyang magagawa. Kaya dinalhan na lamang niya ng pagkain si In-woo sa kulungan. Nakita siyang umiiyak at nakaramdam si In-woo ng matinding guilt sa kasintahan. Kinabukasan, nagsuot ng disguise si Kyung-hee at pumunta sa kulungan upang makita si In-woo. Nangakong tutulong siya, ngunit may kondisyon, kailangan nilang gumawa ng isang transaksyon. Sinabi niyang sa bodega ng Hanjiang may nakita siyang batch ng expired na produkto. Kung i-report ko ito sa pulis, sabi ni Kyung-hee, siguradong makukulong ka. Pero tutulungan kitang itago ito at ayusin ang lahat ng problema mo sa pera. Isang kondisyon lang, kailangan mo akong pakasalan. Naguluhan si In-woo, kaya ipinaliwanag pa ni Kyung-hee na humanga sa talento niya ang chairman ng Hanjiang Group. Gusto raw nitong mamuno siya sa kumpanya at siya ang napiling tagapagmana. Ang dahilan daw kung bakit gusto siyang pakasalan ni Kyung-hee ay para makuha ang Hanjiang Group. Kung tatanggihan mo ako, dagdag ni Kyung-hee, mabubuwag ang kumpanya mo at makukulong ka. Pero kung papayag ka, magiging apo ka ng isang bilyonaryo. Ngunit hindi na tinag si In-woo sa napakagandang alok. Dahil nag-aalangan pa rin siya, tinanong ni Kyung-hee kung gaano niya kamahal si Yoonhee. Kung talagang mahal mo siya, bakit mo siya paasahin ng 5 o 6 na taon?
Kailangan pa niyang alagaan ang may sakit niyang ina. Sa palagay mo ba hihintayin ka pa niya? Binigyan siya ni Kyung-hee ng isang araw para magdesisyon. Sa kabila ng alok, tumanggi si In-woo at nangakong ituturing na parang walang nangyaring usapan. Ayaw niyang sirain ang kanilang relasyon, ngunit ang banta ni Kyung-hee ay nagpaisip sa kanya. Makalipas ang ilang oras, pumunta si Yoon-hee sa presinto at inamin ang lahat upang iligtas si In-woo. Sinabi ni Kyung-hee kay In-woo na hindi alam ni Yoon-hee ang bigat ng sitwasyon, kaya siya mismo ang sumuko. Gusto mo ba talagang maging kriminal si Yoon-hee? Tanong niya. Kung hindi ka papayag, ibibigay ko ang lahat ng ebidensya sa pulis at ikaw ang makukulong. Inamin din ni Kyung-hee na ambisyosa siya, handang isuko ang lahat para makuha ang Handyang Group, pati pamilya, basta't hindi masaktan si Yoon-hee. Sa huli, pumayag si In-woo sa mga kondisyon ni Kyung-hee. Sa presinto, nakita ni In-woo si Yoon-hee na umamin ng krimen para sa kanya. Pilit niyang itinanggi at sinabing wala siyang alam, na ang ginawa lamang niya ay baguhin ang petsa sa pakete dahil ayaw niyang mag-aksaya ng pagkain. Nang marinig ito ni Yoon-hee, tumakbo siya upang pigilan ang kasintahan. Nang magkita silang muli, patuloy si Yoon-hee sa pag-aaway, sinasabing huwag dito. Marami pa tayong dapat ayusin sa labas. Kung makulong ka, saan pa ako pupunta? Wala na kaming matatakbuhan. Naantig ang puso ni In-woo sa kanyang mga salita. Tahimik siyang humingi ng tawad. Makalipas ang ilang sandali, nabalitaan ni Yoon-hee na pinalaya na si In-woo. Masaya niyang sinuot ang pinakamagandang damit mula sa aparador at buong umagang naghintay sa labas ng presinto. Ngunit hindi niya inasahan na makikita niyang si Kyung-hee ang susundo kay In-woo. Nakayakap pa ito ng mahigpit sa kanya. Hindi alam ni Yoon-hee ang totoo. Nalugmok siya sa kalungkutan at pilit naghanap ng dahilan upang maaliw ang sarili. Mabilis na tinulungan ni Kyung-hee si In-woo na bayaran ang lahat ng kanyang mga utang, pagkatapos ay dinala niya ito sa opisina ng kanyang lolo. Nag-aalangan si In-woo na pag-usapan ang tungkol sa kasal nila, ngunit iginiit ng pangulo na pakasalan niya si Kyung-hee. Sa labas, nagkunwari itong galit, ngunit sa loob ay labis na natuwa. Nangako si In-woo na magtatrabaho siya sa Handyang Group at tutulong sa pag-unlad ng kumpanya. Nasiyahan ang pangulo sa narinig kaya pumayag siya sa kanilang kasal. Samantala, nanatiling nakaupo si Yoon-hee sa workshop, naghihintay sa kasintahan. Ngunit kahit gaano katagal siyang maghintay, hindi dumating si In-woo. Pag-uwi ni In-woo, nakita niya ang mga lobo sa bahay, mga palatandaan ng pag-asang itinayo ni Yoon-hee. Pinigilan niya ang kanyang luha, ngunit nagulat nang makita si Yoon-hee na gising pa. Masaya pa sana itong nagbibirong akala niya ay magpo-propose ang kasintahan, ngunit malamig na sinabi ni In-woo na ikakasal na siya, hindi kay Yoon-hee, kundi kay Kyung-hee. Ang akala ni Yoon-hee, isang romantic proposal ang mangyayari. Ngunit sa halip, nalaman niyang ibang babae ang pakakasalan ni In-woo. Ipinaliwanag ni In-woo na inako niya ang lahat ng kasalanan, hindi lang dahil binayaran ni Kyung-hee ang kanyang mga utang, kundi dahil iniligtas din siya nito sa bilangguan. Inamin niyang naging sakim siya, at kung pakakasalan niya si Kyung-hee, mababago ang kanyang buhay. Bawat salitang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa puso ni Yoon-hee. Tahimik siyang umalis, puno ng sakit at paghati. Kinabukasan, para siyang walang kaluluwa habang inaalis ang mga dekorasyon na ginawa para sa kanya. Nakita niya ang beep book na minsang binili ni In-woo at itinapon ito sa basurahan, kasabay ng paglilinis ng mga gamit ng kasintahan sa banyo. Pilit niyang pinutol ang anumang alaala sa kanilang pagmamahalan, ngunit hindi niya magawang kalimutan. Bago tuluyang umalis, ibinigay ni In-woo ang workshop kay Yoon-hee, at sinabihan ang manager na itago muna ito dahil alam niyang hindi tatanggapin ni Yoon-hee kung malalaman niya agad. Paglipas ng panahon, nagsimulang magtrabaho si In-woo sa Handyang Group at agad na naging sales director. Ngunit kahit mataas na ang kanyang posisyon, hindi niya pinansin ang kasal. Alam ni Kyung-hee na hindi interesado si In-woo, na may galit at pagdududa pa rin ito sa kanya. Gayunman, para maging tagapagmana ng pamilya, kailangan niyang magpanggap na may pagmamahal. Isang araw, nakatanggap si Kyung-hee ng tawag mula sa kapatid ni Yoon-hee. Nagkita sila upang mag-usap. Sa harap ng kapatid, inamin ni Kyung-hee na nahulog ang loob niya kay In-woo. Tinuligsa siya ng kapatid, si Jae-hoon? Hindi ba't siya ang boyfriend mo? Sagot ni Kyung-hee, hiwalay na kami. Galit na galit ang kapatid, sinabing inagaw niya ang dalawang lalaki na minsang minahal ni Yoon-hee. Bakit ang dali mong sabihin na hiwalay na? Sinadya mo ba ang lahat ng ito? Hindi sumagot si Kyung-hee at sa katahimikan ay tila kumpirmasyon ang lahat. Nawala ng paggalang ang kapatid at sinabing wala na siyang ate. Ninakaw mo ang boyfriend ko, pati ang kapatid kong ipinagmamalaki ko noon. Umalis itong puno ng galit at sama ng loob. Ilang araw ang lumipas, hindi bumisita si Yoon-hee sa kanilang ina. Nagpunta si Jae-hoon sa bahay niya at nalaman na nagkasakit siya dahil sa matinding stress at kalungkutan. Nag-alala si Jae-hoon at patuloy siyang tinanong, ngunit sa huli, napilitang ikwento ni Yoon-hee ang lahat ng kasamaan ng kanyang ate. Hindi pa rin nagsabi ng totoo si Jae-hoon tungkol sa lihim na si Yoon-hee pala ang tunay na apo ng pangulo. Upang maalagaan siya, dinala niya si Yoon-hee sa kanyang bahay. Pagkatapos ng gamutan, unti-unti nilang naunawaan ang mga nangyari 5 taon na ang nakalipas. Ikinuwento ni Jae-hoon na bago siya umalis noon, iniwan niya ang pager at mga sulat para kay Yoon-hee, ngunit hindi ito nakatanggap ni isa man. Nalaman nilang si Kyung-hee ang humawak ng lahat ng iyon at hindi kailanman ibinigay. Nabuksan ang lahat ng katotohanan, ang mga hindi pagkakaunawaan, ang pagkawala ng komunikasyon, lahat ay kagagawa ni Kyung-hee. Kinabukasan, nagtungo si Jae-hoon sa Handyang Group upang harapin ang chairman. Ngunit ngayon, si Kyung-hee ay nabulag na ng pera.
Sinabi niyang wala na silang ugnayan at binantaan si Jae-hoon na huwag ipagsabi ang kanyang ginawa. Ngunit hindi nagtagumpay ang pananakot at sa kalaunan ay isinugod siya sa ospital dahil sa labis na stress. Sa tulong ni Ginang Kilneo, unti-unting lumabas ang katotohanan. Nang tanungin siya kung bakit niya gustong pakasalan si In-woo, walang pag-aalinlangan niyang sinabi na ginawa niya ito para sa posisyon, para manatili sa kapangyarihan ng Hanjiang Group. Ayokong mawala ang lahat dahil kay Yoonhee, sabi niya bago siya umalis. Sa ospital, nakita ni Yoonhee ang kanyang ina na umiiyak. Sa pagitan ng mga luha, inamin nito ang totoo na si Kyung-hee ay hindi tunay na apo ng Hanjiang Group. Pareho kayong anak ko, si Yoonhee at si Kyung-hee, umiiyak na sabi ng ina. Yoonhee, anak kita. Anak kita magpakailanman. Ngunit hindi matanggap ni Yoonhee ang katotohanan. Tahimik siyang umalis, hindi pinansin ang ina na patuloy na umiiyak. Kung noon ay tinataboy mo ako, sabi niya sa sarili, bakit ko titiisin lahat ng pang-aapi niyo sa akin noon? Pagbalik sa bahay ni Jae-hoon, abala siya sa paggawa ng mga gawaing bahay para lang mailihis ang damdamin. Napansin ni Jae-hoon na itinatago ni Yoonhee ang sakit kaya niyaya niya itong kumain sa labas. Ngunit pagdating nila sa kainan, nakita nila sina In-woo at Kyung-hee. Agad hinawakan ni Kyung-hee ang braso ni In-woo upang ipakitang magkasintahan sila. Dati, aalis sana si Jae-hoon, ngunit ngayon, nanatili si Yoonhee at hindi na tumakas. Sa banyo, nagtagpo si Yoonhee at Kyung-hee. Tahimik lang sana siyang aalis, ngunit biglang nagsalita si Kyung-hee. Ako ang tunay na anak. Ako ang mag-aalaga sa nanay. Sinagot siya ni Yoonhee, ibalik mo ang litrato sa kwarto. Siya ang nanay ko. Nagulat si Kyung-hee na alam na ni Yoonhee ang totoo. Pag-uwi, tinitigan ni Kyung-hee ang larawan ng kanyang ina. Hindi niya hahayaang basta na lang agawin ni Yoonhee ang lahat. Kinabukasan, nagpa siya si Yoonhee na alagaan muna ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Dinala niya ang kambal sa ospital, umiiyak habang sinasabing, ikaw na ang mag-alaga sa anak mo. Sa loob ng 2 dekada, anino lamang siya ni Kyung-hee. Ayaw ko nang maging tanga. Tulungan mo si Jae-hoon alagaan ang magkapatid, sabi niya habang lumuluha. Habang papalapit ang kamatayan ng ina, nagising ito at hinanap si Yoonhee. Anak, patawarin mo ako, iyak nito. Ngunit hindi pa rin makalapit si Yoonhee kahit gustuhin niya. Sa huli, nawala ng malay ang ina na tanging kapatawaran ni Yoonhee ang hinihintay. Nalaman ni In-woo ang tungkol sa mga kasinungalingan ni Kyung-hee at ang peking bodega ng mga produkto. Galit siyang humarap kay Kyung-hee. Bakit mo ginawa ito? Bakit ka gumawa ng peking kalakal para mapahamak ako? Ngunit tumanggi si Kyung-hee na umamin. Dinala siya ni In-woo sa bodega at sinabing, gusto mo bang tawagan ko ang pangulo? Nabunyag na binayaran ni Kyung-hee ang direktor upang dayain ang mga produkto. Galit na galit si In-woo at nagbanta na ipapakulong siya mismo. Nang tuluyang maharap sa katotohanan, pumunta si Kyung-hee sa ospital at umiyak sa tabi ng kanyang ina. Mali ako, inay. Alam kong mali ako, bulong niya habang hinahaplos ang kamay ng walang malay na ina. Sa labas ng silid, tahimik na nanonood si Yoonhee. Hindi pa rin niya kayang magpatawad, ngunit dahil sa kabutihan ng puso, binigyan niya ng huling pagkakataon ang kapatid. Matutulungan kitang hindi makulong, sabi niya, pero kailangang mag-donate ka ng organo sa ating ina at aminin mong hindi ka tunay na apo ng chairman. Alam ni Kyung-hee ang kapalit, ngunit tinanggap niya ito. Alam niyang kapag ginawa niya yon, malalaman ng lahat ang katotohanan. Sa operating room, hinawakan niya ang kamay ng ina, umaasang magiging maayos ang lahat. Pagkalipas ng operasyon, nagsimula ng bagong buhay si Yoonhee. Ang kanyang produkto ay naging matagumpay at sa tulong ng manager, siya ang ginawang bagong may-ari ng pabrika. Lumago ang kanyang negosyo at halos mapantayan na ang Hanjiang Group. Pagkatapos umalis sa Hanjiang, bumalik si In-woo at nag-apply sa kumpanya ni Yoonhee bilang sekretaryo. Nangako siyang mananatili sa tabi niya, hindi bilang tagapagligtas kundi bilang kasangga. Sa huli, bumalik si Yoonhee sa lolo niya. Magkasama silang tumingin sa malayo, at sa ngiti ng matanda, naramdaman niyang sa wakas, natagpuan na niya ang hinahanap na pamilya at kapayapaan. At dito nagtatapos ang seryeng Country Princess. Huwag kalimutang i-like, i-follow, at i-subscribe ang channel para laging updated sa mga susunod na serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.